Nagsimula na ang World Economic Forum on East Asia sa Makati City. Kumuha tayo ng update mula kay Joseph Morong. Joseph? Karahawi, nagsimula na nga ngayong araw yung dalawang araw na World Economic Forum dito sa Pilipinas, particular dito sa Makati at saka sa Maynila. No? Atong World Economic Forum for East Asia ay counterpart noong World Economic Forum na karaniwang ginagawa sa Davos, Switzerland. But the focus now is the Philippines, ASEAN region at saka yung East Asia region kasama ang India at saka China. Inaasahan ng 600 na mga political at saka mga business leaders na umattend sa mga pagpupulong dito sa WEF, at ang sinasabi ng opisyal ng ating mga gobyerno ay this will be the showcase of the Philippines to the world dahil dun sa sunod-sunod nga na magagandang balita tungkol sa ekonomiya ng bansa. Sabi nga nila, hindi na sick man of Asia ang Pilipinas, kundi isa na itong bright spot in terms of investments at saka sa turismo. Tatlong biang East Asia ay malaking market, Karahawi, dahil naninirahan dito ang 3 bilyong mga tao. May mga panaka-naka ng mga nagsimula mga session sa iba't ibang mga function rooms. Bagaman 3:00 pa ng hapon ay magbubukas yung opening plenary na pangungunahan ni Pangulong Noynoy Aquino kasama ang Vietnam Prime Minister at ang Presidente ng Indonesia. Sa isa sa mga sessions na nasasaksihan nyo ngayon na in-record natin earlier ay nagsimula na yung pag-uusap kung paano ba may paparamdam yung lumalagang ekonomiya sa mas nakararami. Ang sabi ng isang panelist dyan, ang challenges pa rin ng Pilipinas ay paunla rin yung sektor ng edukasyon, healthcare at syempre yung infrastruktura. Dahil ang realidad sa kabila ng magandang balita ng 7.2% na economic growth ng ating bansa ay 317,000 lamang ang na-create na trabaho noong 2013. Sa isang survey ng SWS ay 11.8 milyon na mga Pilipinong pamilya ang nagsabi na mahirap sila. Ang explanation dito ng Ibon Foundation in the stories that we've done before ay dahil yung mga lumalagong sektor ay nag-e-employ ng konting tao lamang, dahil sa Pilipinas ay agrikultura pa rin yung ating backbone, dahil 31% ng ating mga mamamayan ay nasa sektor ng agrikultura, equivalent yan sa 11.7 million na mga Pilipino. Karahawi? Yeah, Joseph, yung pinapanood namin sa video, no, parang may circular setup yung isang panel discussion kasama doon si Tourism Secretary Ramon Jimenez, no? Ganyan ba yung magiging standard format nitong World Economic Forum? Pati mga heads of state, ganyan din sila mag-uusap? Kasi yung karaniwan nakikita natin sa ganitong high-level na forum, parang may mahabang mesa lang at nasa likod ng mesa yung mga VIP, no? Pero ito, parang magkakaharap sila, tapos yung audience nasa paligid nila. Ang tawag dyan sa session na nakita nyo ay yung arena. So yung isa lang yan dun sa mga forum na makikita natin. But in other mga fora ay magiging iba na yung setup. Merong magiging isang halimbawa resource speaker katulad nung mamaya, no, si DBM Secretary Butsobad will address yung mga umattend dito sa WF. Ito kasing particular na session na yan ay tawag nila arena. So dinadissect kung ano ba yung edge ng Pilipinas over our ASEAN neighbors at kung saan tayo pwedeng magpaunlad pa o magpalakas pa. So tinitingnan, kumbaga nasa microscope yung Pilipinas in terms of ano yung lakas ito at kahinaan ito, Harhawi. Yeah, kasi alam ko yung isang isang importanteng theme, no, nitong World Economic Forum, yung integration ng mga economies lalo na sa Southeast Asia. But at the same time, these economies are also competitors, no? Katulad niya sa tourism, nandiyan si Tourism Secretary Jimenez, no? Malakas yung mga competitors niya, no? Mula sa mga ibang bansa sa ASEAN. Ano yun? Paano nila i-reconcile yung ganong usapan? Di ba sabi natin there's strength in numbers. So yung ASEAN integration, which ang goal niyan is 2015, although some critics are saying baka hindi kaya ng 2015, baka 2020 pa. But the goal of the ASEAN integration is to harmonize yung mga economy ng mga bansa sa Association of Southeast Asian Nations. Ibig sabihin, in terms of trade, dapat mas mabilis yung pagpasok ng goods from one ASEAN country to another. So kahit nagko-compete, ay meron kang dapat hinahawakan na edge para mai-offer mo sa kabilang sa ibang
sa katabi nating bansa. So I don't think there is kumbaga it's not an exclusive thing whether na magko-compete ka tapos hindi ka na pwedeng makipag-integrate sa ibang bansa. Parang you compete with your own strengths, and when you're dealing with other markets, you can yung mga ibang ASEAN countries can unite as one market, Howie. And how big an issue is China? Because, di ba, it's not just one of the biggest economies in the world, the biggest economy in Asia, pero politically and militarily, it's perceived as a threat to many countries in Asia. Yesterday, yung issue ng China has somewhat overshadowed yung pagpunta rito ng Vietnam Prime Minister, because they've already issued a joint statement na in essence uniting against yung mga external aggressions, hindi man external aggressions, but yung mga ginagalaw ng China in the region. So, but this one, I think the focus will be, although it will be at the back of their heads, but the focus now will be economy, Howie. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.